Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Positibong karanasan ng netizen na tumawag sa isang local mental helpline, pinusuan online. Customer na nagpatayo sa waiter matapos siyang tawaging sir, idinemanda na. Bagets na mami, proud na ibinida ang mga concert at travel experience na sagot ng kanyang mga anak. Lalaking idinaan sa email ang pag-aaya ng movie date sa kanyang girlfriend, kinakiligan ng netizens. Trial run ang 4 na araw na pasok sa trabaho kada linggo, sinimulan sa South Korea. At sa trending showbiz balita, second solo concert ng Horizon, kasado na sa November. At multinational girl group Cat's Eye, bibisita sa Pinas. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun palang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, you are not alone. Ito ang paalala sa atin ng National Center for Mental Health ngayong National Suicide Prevention Month bilang pagkilala sa realidad na bagamat magkakaibang antas, ang bawat isa sa atin ay may laban na kinakaharap. At patunay rito ang positibong karanasan ng isang netizen ang sinubukan itong tumawag sa naturang local crisis hotline para sa mga taong dumaranas ng mental stress at anxiety. Ang kanyang trending story, ibabalita ni Arnold Herrera. Worth it ba o hindi? Ito ang nasa isip ng netizen na si Jeka nang sinubukan itong tumawag sa helpline ng National Center for Mental Health. Pagbabahagi nito sa isang Facebook post, bagamat may mga alinlangan ito noong una sa kung saan magsisimula at sa mismong ideya ng pagtawag sa naturang helpline, hindi anya ito sinukuan ng kanyang helpline attendant. Matyaga raw siya nitong hinintay hanggang sa puntong handa na itong ibahagi ang tunay niyang nararamdaman at dahilan sa kanyang pagtawag. Pinuri naman ni Jeka ang husay ng mga hotline attendants sa pagtugon sa mental health needs ng tao. Lalo tila nabunutan daw ito ng tinik sa lalamunan matapos ang tawag. Naniniwala ito na malaki ang pakinabang ng ganitong klase ng serbisyo para sa mga taong dumaranas ng anxiety attacks at depression. Samantala, maging ang ibang netizen ay napabahagi rin ng kani-kanilang karanasan kung paano sila tinulungan ng naturang helpline. Pero para sa netizen na ito, bagamat malaking tulong ang pagkakaroon ng mga ganitong uri ng crisis hotline, ay may mga bagay pa rin na pwedeng ma-improve para mas maging efficient at mas consistent ang ibibigay na serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, nahaharap sa patong-patong na reklamo ang isang Cebu-based personality na nag-viral matapos patayuin ng ilang oras ang waiter ng isang restaurant. Ang dahilan, tinawag kasi siya nitong Sir. Alamin ang mga reklamong isinampa ng naturang waiter sa report ni Millie Borja. 5 reklamo ang kinaharap ng Cebu-based personality at queer writer na si Jude Bacalso matapos itong idemanda ng waiter na umano'y 2 oras nitong pinatayo sa isang restaurant dahil tinawag siyang sir. Formal na natanggap ng Cebu City Prosecutor's Office ang mga complaint laban kay Bacalso na unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats, at slight illegal detention. Sinampa ng 24-year-old waiter na piniling hindi magpakilala ang mga reklamo sa tulong ng lawyer nito na si Ron Ivan Gingoyon. Para sa abogado, hindi ito issue ng LGBTQ+ rights, kundi kaso ng bullying, harassment, intimidation, coercion at masamang asal
mula sa kilalang personalidad. Dagdag pa nito, nagdesisyon ng waiter na magsampa ng kaso isang araw makalipas ang umano'y pamamahiya sa kanya. Magugunitang Hulyo nang mag-viral ang isang Facebook post kung saan inilahad ang naturang insidente na naganap sa Cebu. At ilang araw matapos kumalat ang nasabing pangyayari, itinanggi ni Bacalso sa isang social media post ang umano'y pangaharas sa waiter at sinabing ipinaliwanag lamang nito ang gender sensitivity issue. Taliwas na naging pahayag ng abogadong si Gingoyon na hindi lang nito ipinahiya at ininsulto ang waiter, pinagbantaan din daw itong tatanggalin sa trabaho. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, live life to the fullest. Sa edad na 58, feeling young ang isang mami mula sa Pasig City. Galak na galak kasi itong ibinahagi ang kanyang mga bagong karanasan sa pag-travel at pag-attend ng mga concert. Pagmamalaki niya pa, bukod sa enjoyment na dala ng mga new experience, mas natutuwa raw siyang naranasan niyang ito sa tulong at suporta ng kanyang mga anak. Ang buong kwento sa pagbuo ng memories ni Mommy Marilu, pakinggan sa trending report ni Rose Babiera. Ang buhay ng ina ay puno ng sakripisyo. Yan ang katotohanan at napatunayan sa maraming karanasan ng mga nanay sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Pero ang karanasan ng magulang, hindi laging nagtatapos sa hirap at sakripisyo. Gaya na lamang ng isang ina mula sa Pasig City. Inainaani na ngayon ang kanyang itinanim na pagmamahal sa 4 na anak. Si Nanay Marilo kasi, living young and free sa edad na 58, sa mga bagong karanasang natatamasa mula sa mga domestic travels at pag-attend sa mga concert. Ngunit ang pinagmamalaki niya, ang lahat ng ito, suportado ng kanyang mga anak. Aniya binibigyan daw siya ng budget ng mga ito kapag siya ay may lakad at hindi sila kasama. Nililibre raw siya nito ng mga concert, kabilang dyan ang world tour ng Korean pop group na Twice. Dagdag pa niya, naging mahirap daw ang kanilang buhay noon gawa ng sabay-sabay nilang mag-asawang pinapaaral ang mga anak sa kakarampot nilang sweldo na kinikita sa kanyang pananahi at pagiging manicurista. Gayunpaman, naitaguyod niya raw at napagtapos itong lahat. Sa ngayon, ang mga anak ang siya namang gumagastos sa kanya. Ayon kay Nanay Marilu, tapos na siya sa tungkulin sa kanyang mga anak at ngayon, panahon naman para unahin ang kanyang sarili at laking tuwa naman niya na suportado ito ng kanyang mga anak. Sa edad na 58, sinasamantala raw niya na gawin ang mga bagay na hindi niya nagawa noon hanggat kaya niya pa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating next viral story, join me for a movie date. At dahil maraming magandang pelikulang ipinapalabas ngayon sa sinihan, mapasana all ka na lang talaga sa natanggap na email invitation ng netizen na ito. Sa halip kasi na sa personal o simpleng aya lang para sa isang movie date, aba, ang kanyang boyfriend, idinaan pa ito sa email. Sama-sama tayong kiligin sa trending report ni Mili Borja. Let all our response be, sana all. Isang netizen na naman kasi ang tila winner sa love life matapos nitong ibahagi sa Facebook ang natanggap nitong email. Pero kung kadalasan ay sa school o trabaho nang gagaling ang ilan sa ating emails, ibahin niyo ang natanggap ng netizen na si Jane mula Davao. Isa lang naman itong movie date invitation mula sa kanyang boyfriend. Makikita sa mensahe ng kanyang nobyong si Jonel na formal niyang inaaya ang girlfriend sa isang movie date. At sa dulo, sinabi pang looking forward itong mag-spend ng quality time sa kanyang nobya. Ayon kay Jane, 8 taon na pala silang magkasintahan ni Jonel. At kahit matagal na sila, hindi pa rin daw talaga nagsasawa at nananatiling consistent si Jonel sa iba't ibang sorpresa para pasayahin ang nobya. Kaya ang mga netizen, hindi napigilang mag-react sa ibinahaging haba ng hair moment ni Jane. Ang isang ito, napatanong na lang kung when naman kaya ito mangyayari sa kanya. Habang ang ilan naman, ginamit ang ekspresyon na winner sa kilig overload na post. Pagdating naman sa record-breaking story, more baby time.
Nagsimula na ang trial run ng 4 na araw na pasok sa trabaho kada linggo ng mga empleyado sa South Korea. Ang eksperimentong ito layon daw alamin kung ang mas pinaiksing oras sa trabaho ay makakapagpataas ng productivity rate ng bansa. Pero bukod pa rito, isa pang target ng naturang inisyatibo ay para magkaroon ng mas mahabang oras sa mga magkasintahan para sa isa't isa. Ano naman kaya ang resulta ng trial run na ito? Alamin yan sa report ni Rose Babiera. Marami sa atin nag-iipon ng mga overtime at ang iba naman pumapasok sa trabaho kahit na rest day. Yan na kasi ang trend ngayon sa mundo kung saan umiiral ang hustle culture. Ngunit ibahin ninyo ang bansang ito sa Asia, na siya namang nagbabawas ng oras at araw sa kanilang trabaho. Sinimulan na kasi ng South Korea ang trial run sa 4-day work week o 4 na araw na pasok sa trabaho kada linggo sa halip ng nakasanayang 5 araw. Ang eksperimentong ito ay para sukatin ang productivity rate ng mga empleyado at suriin ang kalagayan ng mga ito. Dahil kasi sa demanding na work culture sa bansa, marami ang dumadaing na madali silang ma-stress na nauuwi sa pagka-burnout na may direktang epekto sa antas ng populasyon, isa sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Napipilitan kasing pumili sa pagitan ng career at pamilya ang mga kababaihan na laging nauuwi sa pagpriorisa ng trabaho at hindi natututukan ang pagpapamilya. Kaya naman, ang pagbabawas ng oras at araw sa trabaho ay sinusuri ng South Korean government na isa sa maaaring solusyon upang maiwasan ang patuloy na pagbaba ng fertility rate sa bansa. Dahil anila, sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mga mag-asawa at magkasintahan ng mas maraming oras para sa isa't isa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, attention anchors! Matapos sumayaw-sumunod sa comeback single ng global pop group Horizon, panibagong sorpresa na naman ang handog ng Lucky 7. Sa November kasi, kasada na ang second solo concert ng grupo. At multinational girl group na Cat's Eye, bibisita sa bansa. Ito ay bilang bahagi ng highly anticipated Asia tour ng grupong kinabibilangan ng Filipino artist na si Sofia La Forteza. Ang iba pang detalye sa day tour anchor high at 3-day visit ng Cat's Eye, tutukan sa Showbiz Report na ito. Kasado na sa November 3 ang second solo concert ng global pop group Horizon sa Mall of Asia Arena. Sina Vinci, Kyler, Rayster, Winston, Kim, Jeremy at Marcus sa Day Tour Horizon High naman maghahatid ng kilig at hataw performance. Sa ngayon, bangers ba ang anchor sa iba pang detalye ng concert? Kamakailan lang inilabas ng Horizon ang kanilang remake ng 70s hit Sumayaw Sumunod na siyang bahagi rin ng kanilang Day Tour series kasama ang kantang Lucky. Kung matatandaan, September last year ginanap sa The Big Dome ang Friendship Voyage to Manila, ang unang solo concert ng Lucky 7. Samantala, sa iba pang balita, all set na ngayong September ang pagbisita sa Pinas ng multinational girl group na Cat's Eye. Ang Filipino artist na si Sofia La Forteza kasama sina Daniela, Lara, Megan, Mano at Yunche nasa bansa mula September 17 to 19 bilang bahagi ng kanilang highly anticipated Asia Tour. Last June, opisyal na nag-debut ang Cat's Eye matapos mabuo sa ilalim ng Global Talent Search na Debut Dream Academy na inilunsad ng K-pop giant HYBE at American label na Geffen Records. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.